mga ka-Emsh, magluluto ako ngayon ng tofu squares kasi Christmas party ng mga anak ko. Tapos may papatluck sila. Mahal ang mga bilihin ngayon. Ito lang yung naisip ko na medyo mura-mura. 2 anak yon. Hindi ko kakayanin na karne-karne lang yung dadalhin ko doon or ano. Kasi naka-assign sila sa ulam yung isang anak ko. Magkano nga ang ano ngayon, karne? Ang mahal ang bilihin ngayon, di ba? So ito na nga, ito yung naisip ko, yung tofu squares. Then bukod sa nag-trending siya sa TikTok ngayon, mas mura siya at healthy. Malapit lang kami sa paggawaan ng tokwa or ng taho, dyan sa may Medisyon. Dumayo pa ako doon para bumili, para fresh talaga na tokwa, yung mabibili ko. Kaya gusto ko doon sa, sa tokwahan ng Medisyon, kasi yung tokwa nila, may smoky smell. May iba sa yung amoy niya, mabango siya, may smoky kineme. Kaya pag kinain mo, iba talaga. 6 pesos ang isa nito, bumili ako ng 33 pieces. Pwede mo naman hindi higasan, pero hinugasan ko na lang para sure na din sa kalinisan, di ba? Tapos, ipapat dry mo lang or yan, pinapatuyo ko na. Dahil tofu squares, hihiwain natin siyang pabilog char. Ganyan siya, yan. Magbibit lang tayo ng 3 itlog. Dahil marami yung tokwa, medyo matakaw to sa itlog. May konting daya lang ako dito. Maglalagay ako ng konting tubig. Para sa dry ingredients naman, pinaghalo ko lang yung 4 tablespoon ng cornstarch at 2 tablespoon ng flour. Naglalagay ako ng tingnan mo. Disaster. Naglalagay ako ng dito breading mix, garlic flavor. Ayan. Pwede namang asin at paminta lang. Disaster. Ano nangyari? Paminta. Mix lang. Breadcrumbs. Coat na tayo. Dredge nila muna sa flour. Then egg. Tapos sa breadcrumbs. Ayan. Alam nyo ba yung takwahan namin dyan? Lagi siyang napifeature dati sa morning show. Gagaya ng unang hirit. Ganon. Nakatipid din ako dito kasi worth 198 to yung 33 pieces. Yung sauce kasi nagdadala nito Sabi natin nasa 400 lahat-lahat kasama na yung sauce. O diba? 2 bata na yung makapag-potluck. Ewan ko ba ba't nagbago sila ng ngayon, nagpa-potluck. Kasi dati naman sa fast food lang sila umorder. Mas less hassle sa magulang, diba? Tsaka sa bata din, kakain na lang sila, delivery. Kaso yun nga lang, konti lang yung nila. Kadalasan naman kasi ang habol ng mga bata, pa-games. Sa GC namin, ang mga, ng mga magulang, may magdadala ng pasta, iba't ibang klaseng pasta, tapos ulam. Yung anak ko kasi sa Erson, ang naka-assign sa kanya, ulam. Syempre medyo pamalag ako dahil ang mahal ng bilihin ngayon, di ba? Alam mo, sa GC namin, tahimik lang ako sa umpisa. Pero pag alam ko may sablay, pumapalag ako. Tapos ang mahal pa ng exchange gift nila ngayon. 200 to 300. Paano kung 4 yung anak mo? Tapos potluck pa. Tapos exchange gift. O di yari ka na. Kaya ito, naisip kong lutuin. Kasi bukod sa hindi siya pricey, masustansya. May mga bata kasi na hindi mahilig sa tokwa. Mali mo, mapakain sila ng ganito dahil masarap yung sauce. Yung sauce nga sabi nagdadala nito Alam nyo, pwede nyo itong idagdag sa handaan nyo sa Pasko or sa New Year. Para may iba naman, di ba? Alam nyo naman ang tokwa, lots of protein. Ano ba? Tokwa, di ba? Plant-based. Nag-trending kasi ito sa TikTok. Ma-pride na naman ako. Hindi ko kaagad ginaya. Alam mo naman ako, manggagaya lang pero ma-pride pa. Ma-pride na manggagaya. Charan! Diba? Ito lang muna yung kinote ko kasi magkaiba ng oras yung Christmas party ng anak ko. Kaya para pagdating doon sa school, crispy pa siya. Simple lang ang paggawa ng sauce nito, halo-halo lang. Naglagay lang ako ng 2 pouch ng mayonnaise. Maski anong brand ng mayonnaise ang gamitin nyo, go! Itong brand lang yung binili ko kasi affordable. Oyster sauce. Tansya-tansya lang ako sa recipe ito. Mga 1 teaspoon ng liquid seasoning. Soy sauce, siguro nasa 1 teaspoon to. Paminta.
Dahil tansya meter nga to, naglagay muna ako ng isang latang liver spread. Nakulangan pa ako kaya nagdagdag pa ako ng kalahati. Nasa inyo naman yan kung bet nyo mas maraming liver spread, go! Okay, para ka lang gumagawa ng sisig sauce nito. Kaso yung sa tofu squares, malabnaw yung sarsa niya. Yung nagsiswimming yung toko sa sauce, ganun. Kaya naglagay ako dito ng tubig para lumabnaw. Mga 1 kalahating baso. Lagyan nyo pala ng garlic powder. Ay! Buo siya. Nakalimutan kong videohan, naglagay ako dito ng half teaspoon ng sugar kasi maglalagay ako ng lemonity. Mga 1 teaspoon. Kailangan ng sugar to balance the taste dahil sa acidity ng lemon. Ayan, ganitong consistency ang hinahanap ko. Ganyan. Dahil may gulay daw yung sauce, maglagay tayo ng carrots. Ganito lang, konti lang. Okay, bumili ako ng bagong food processor kasi yung dati kong food processor, umusok siya. Binabad ko na sa bigas. Binabad sa bigas. Ginawang cellphone. Di na talaga siya gumagana. Kaya ito, bumili ako ng bago. C+. Nasa yellow basket ko lang yan. Carrots. Ayan. Ang bilis oh. Kailan talaga nakapamewang? Charot lang. Dapat kakantaan mo, popular. Ayan, pwede na to. Naghiwa lang ako ng siling haba at onion chives pang garnish. Okay, ipi-plating ko na siya. Kailan maayos? Para siyang chicken nuggets na. Dadaya natin yung bata nito. Mapapakain natin sila ng toko na hindi nila alam. Sa ilalim to, lalagyan natin siya ng sauce. Para naman hindi di ba unfair sa iba. Tapos mag-sprinkle lang ng onion chives. Perfect. 2 layer lang pala pwede dito. Garnish it natin siya ng onion chives. Pwede nyo rin lagyan ng toasted garlic. Hindi ko na nilagyan kasi baka may mga batang hindi kumakain ng garlic. Pala desisyon. Tsaka nilalagyan talaga to ng chili oil. At hindi ko pa rin nilagyan kasi mga bata nga yung kakain. Paulit-ulit? Pero nag-garnish ako ng siling haba dyan. Para naman may choice din yung ibang bata. Ito na siya. Bigat ha. Tatakpan ko na siya. Ito na, ihatid ko muna to sa isang anak ko. Good morning po. Ito namang isang tray para naman sa mga classmate na Erson. High school na sila, teenager. Kaya maglalagay na ako dito ng chili oil. Kasi yung mga ganyang age, kaya na nilang kumain ng maanghang. Pero hindi naman lahat. Kaya lalagyan ko lang yung kalahati. Nagpadala pa rin ako ng extra chili oil. Ito first time ko siya matikman. Masarap nga siya pag may chili oil. Okay, ichika ko na. After ng Christmas party, sabi ng mga anak ko na ubos daw talaga yung tofu squares. So, ibig sabihin, nagustuhan ng mga bata. Siguro dahil bago sa paningin at panlasa nila. Merry Christmas. Happy New Year. O kuya. Thanks. Okay, enjoy. Merry Christmas, Char. Ang dami kong ganap ng araw na yan. Namili ng tokwa, nagluto, naghatid ng pang-potluck. Akala nyo dun lang nagtatapos? Hindi, then naghatid pa ako ng pang-exchange gift. Dahil nung araw ng Christmas party nila, tsaka lang dumating yung parcel. Anak ng tokwa, akala nyo ganun lang kadaling ginagawa ko porket nasa bahay lang, pa-vlog-vlog lang. O, diba? Parang naging kasalanan nyo patuloy. Charot lang. Ay, nakakapagod. Okay, ikain ko na lang to. Siguro naman deserve ko to. Kakamayin ko na lang. Parang siyang sisig sauce. Kaya naman sa tofu squares na to, bukod sa healthy siya, mura, pwede siyang gawing ulam, pang merienda, or pampulutan. Try nyo to guys. Para may iba naman, di ba? Trinay ko naman lagyan ng sibuyas yung sauce. Sarap. Mapapaanak ng tokwa ka talaga.